Ngayon natin, mga kaibigan, masusubukan kung sino ang may prinsipyo at sino ang mga makaduterte na senador. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi impeachment itong pinag-uusapan. Ako, ang tingin ko, makakalusot ito sa Kongreso. Kasi majority ng mga congressman hindi talaga kontento at naaasar na. O hindi nila gusto ang attitude nitong si Sara Duterte Vice President sa mga pagharap sa hearing, pag-iimbita ng mga congressman sa hearing, ay talaga hong masyadong naiinsulto sila. Kaya itong impeachment na ito, palagay ko makakalusot sa Kongreso. Ang Senado ang ating babantayan. Kasi kung di ako nakakamali, 1/3 majority, ibig sabihin, ng mga senador ang dapat mag-decide para ma-impeach ang isang impeachable like Sara Duterte pag nagkaroon ng trial. Ngayon, alam naman natin, may mga senador na nagpapakamatay para kay Sara at mga Duterte. Katulad ni Bongo, Tolentino, sino pa ba yan? Si De La Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos. Ayan. Pag yung 5 yun ay nagpro Duterte, tagilid na yung impeachment. Ulitin ko Bongo, Tolentino, or Amy Marcos, Bato, at saka si Robin Padilla. Pag yung 5 yun ay nagpro Duterte, tagilid na yung impeachment. Kasi ngayon, 23 lang yung senador Di ba? Makuha kaya yung 18 vote? 18 boto? Ilan ba ang 1/3 ng 23? O bahala na kayo. Yung Jinggoy Estrada, iba na sinasabi. Ngayon pa lang, nagpapahiwatig na parang hindi kontento at hindi siya naniwala sa impeachment. O di naging 6 na sila. Pag naging 6, yung 6 lang na senador na mag-pro Sara Duterte, dismiss ang kaso. Kita nyo? Kaya kaabang-abang talaga. Pag hindi nakuha kasi yung majority, 1/3 ng 23 senador, mababaliwala yung impeachment na yan. Pero ito yung mabigat na challenge sa ating mga Pilipino. Kayo, na mga subscriber, followers at viewers ng aking mga channel tulad nitong Mike Abi Opinions at yung kabila MA Pinoy TV. Anong gagawin natin? Anong gagawin nyo sa eleksyon sa Mayo at saka sa 2025 at sa 2028 eleksyon dito sa mga senador na ito? Kapag sila, pag kanilang nireject, kanilang dinismiss ang kasong ito, sa kabila ng napakatindi ng ground. 5 lang yung article, yung impeachment, 5 lang yung ground for impeachment, pero 6 yun, 5 yung pumasok. Betrayal, public trust, graft in corruption, bribery, at iba pang mga krimen. Ang bigat niyan. So, ang mga senador ba ay titingin sa ebidensya o titingin sa pagkakaibigan? Lalo na yung mga bilyar. Nga pala, naalala ko, 2 yung bilyar dyan. Kaibigan ng mga yan. Kaya nga malabo yung sa Senado. Kung 7 o 8 senador ang pabor sa mga Duterte, ay reject na yung impeachment. Hindi makakalusot. Yan ang nakakalungkot doon sa mga gusto ma-impeach si Sara. Kaya ang magagawa ngayon pa lang, tandaan na ninyo ang mga senador na magre-reject nitong kasong ito, na impeachment na ito. Para pagdating ng eleksyon sa Mayo at sa susunod ng mga eleksyon, alam na ninyo ang gagawin nyo. Kasi kailangan nakatingin sa ebidensya, hindi nakatingin sa kaibigan, utang na loob, kapartido at kung ano-ano pa. Di ba? Hindi naman natin hinuhusgahan, pero sa galawan, sa mga statement, sa kanilang mga sinasabi, sa kanila rin ang gagaling ang liwanag ng kanilang maaaring panindigan pagdating ng araw
ng paghuhusga, pagdidesisyon pag nasa kanila na ang article of impeachment at nagkaroon sila ng trial at magkaroon ng botohan. Ganun po yan. Pagkatapos ng trial, magkakaroon ng final voting sila. At kung sino ang mananalong numero, anong numero ang mananalo, yun ang magiging desisyon ng Chief Justice na magpipreside o kaya ang Senate President. Pag nakuha yung 1/3 vote in favor of impeachment, laglag si Sara Duterte. Pero pag hindi nakuha ang enough number para matanggal si Sara Duterte, mananatili siyang Vice President. Kaya ako talagang big challenge ito. Hindi lang doon sa 17 complainant na mga marginalized sector, civil society group, kung hindi yung mismo mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Huwag niyo sabihin mga Pilipino na nasa abroad, hindi kayo kasali. Kasali kayo rito. Kasi sa pag dumating ang eleksyon, kasama kayo na naghahalal ng mga senador. So, ang tandaan natin, sino itong mga maaaring tumingin sa pagiging utang na loob, kapartido at kaibigan, hindi sa ebidensya na iniharap ng mga complainant laban kay Sara Duterte sa impeachment. Political, technical, and legal ang impeachment. Yan o, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo. Hindi pwedeng ito basta ebidensya lang. Meron diyang namumulitika. Meron dyan, inang masama dito sa atin. Ang mga politiko lagi nakatingin sa utang na loob. Hindi talaga dun sa 100% na kung ano ang tama at para sa bayan, yun ang kanila. Hindi. Ang kanila, kaibigan ko ito. Kapartido ko ito. May utang na loob ako. Ididepensa ko ito. Yan ang mabigat. Yan po ang style nila eh. Ayaw ko ng pangalanan. Pero more or less, yung mga pangalan na nabanggit ko, hindi ko naman sinabing 100% yan ang kailang gagawin, pero yan ang maaaring bantayan, yan ang maaaring pagdudahan kung sila ba'y sasama o hindi. Kasi lalo na yung ibang nabanggit ko dyan. Si Amy, si Go at si Bato at saka itong si Ruben Padilla. Anong gagawin mo niya? Hindi na magbabago yung mga yan. Duterte talaga yung mga yan. Kahit anong gawin. At yung iba pa. Kaya nga pagka nakapito o 8 na senador na kumampi kay Sara, ay dismiss na yung kaso. Yan ang malungkot. Doon sa mga complainant. Yan po yung aking. Ngayon pa lang, binabasa ko na yung sitwasyon. Pero dahil papunta pa lang doon, kung aabot sa Senado, aabangan natin. Pero sa Kongreso pa lang ngayon, kasi ngayon, nakapapay lang po yung impeachment complaint, papunta yan sa Committee on Rules. Aaralin ng Committee on Rules, tapos isusumite yan sa Committee on Justice. Maghihiring ang Committee on Justice ng Congress para tingnan kung tama yung proseso ng pagpapile. Kung may sapat na basihan bago dalhin sa plenaryo for debate, for voting, ayun. Ganun po ang proseso. Mahaba-haba yan. Kaya abangan ninyo. At lalo tayong maraming babantay ang mga balita tungkol dito. Please like, share ng ating mga video. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe po kayo. Dahil marami pong mga dapat ninyong abangan at gagawin ko naman ang lahat sa abot ng ating kakayanan. Ang tama at makakatulong na impormasyon. Kasi ang aking layunin, maging parte ako ng makatulong sa kaalaman. Kung naiintindihan ng ating paliwanag. Di ba? Salamat po sa mga taga-suporta natin.